Iniisip ko rito kasi 2025 pa lang or actually 2025 na, patapos na yung taon na ito. Before you know it, 2028 elections na. Sa haba ng proseso dyan sa application for a political asylum, and in the meantime, he has a certain degree of protection. Pero ba tinatawag na only application for political asylum? Kasi definitely may resources siya si Harry Roque to do that, di ba? Na hindi kayang gawin ng isang ordinaryong tao, ordinaryong Pilipino. So ang iniisip ko, kung unang tanong, no, pwede ba yung only application for a political asylum? And if so, edi magagamit niya yung ganyang proseso para manatili siya sa ibang bansa until the time na maiba talaga yung klima ng politika dito sa Pilipinas. Within the Schengen zone, within the European Union, plus the UK, he cannot do it. Dahil nga pasok sila sa Dublin regulations at nag-uusap-usap ang mga estado na yan. Yun, kung talagang gagawin nga talaga niyan, pwede nga siyang pumunta ng El Salvador. Hanap siya ng ibang jurisdiction. Yung tinatawag dito is forum shopping, di ba? And usually kapag nagfa-forum shopping kayo, mga huwes or yung mga decision makers, they do not like that. Kasi they know, they can see through your agenda, they can pierce through your veil na, ito, meron kang masamang balakin. Bakit ka nag-forum shopping? Teka nga, basahin ko nga yung decision doon, kaya pala. So yung mga ganun, napupunta sa mga express file, di ba? Pwedeng i-dismiss kagad. Di ba sa korte rin sa Pilipinas, pwede mag-motion to dismiss kagad kung ano, yung tawag naman sa ibang jurisdiction, summary judgment. Kung ganito, na pangit yung pasok mo dahil forum shopping ka, pwede kang ma-technical dito. So, dito sa EU countries, kung na-reject ka ng isang EU country, malabo ng payagan ka doon sa isa pa. That's the end, according to the Dublin regulations. Siguro yung exception na lang dito is kapag ka talagang certainly binalik siya sa country of origin, kung saan nga siya i-deport, merong clear danger against him for harm. Ito yung tinatawag nga natin na non-refoulement principle nga na napag-usapan nyo rin ni Winston Casio kanina, di ba, na susundan talaga ng mga EU states dahil naniniwala sila sa human rights unlike other regimes, unfortunately. So, ayun nga. So, meron siyang ganong remedy. Pero, ang question dito is, pakikinggan ba siya ng European Union states kapag ka nag-claim siya na merong specific harm against him na talagang sigurado na klaro naman kung titignan nila dun sa ebidensya, dun sa mga parallel cases nga na kagaya ng sa kanya, kay Alice Go, etc. May breadth of evidence. It's already on the record, Christian. So, again, from last week's point, it does harm him from that particular perspective. Not directly, but indirectly. Isa ang punto yan, di ba? Kasi lagi niya kine-claim na he's being politically persecuted under the current regime. Pero I don't think tanga yung EU para hindi makita yung katotohanan dito. Na si Harry Roque, ang sinusuportahan niya, yung presidente dati, na actually mamamatay tao. And he was actually defending that kind of regime. Di ba? Sinasabi pa nga niya, I will not apologize for it. I will not regret it. Yung kanya pagsuporta dito kay Rodrigo Duterte. So yung mga ganyang pronouncement, di ba? Uulitin niya. Actually, tinranscribe ko yung kanina eh. Ang pinakamagaling na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. I will not apologize for it. I will not regret it. Uulitin ko muli ang lahat ng aking ginawa dahil naniniwala ako na si Tatay Digong ang naging pinakamagaling na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. Paano ba in-spell yung sip-sip? Lou, paano ba in-spell yung sip-sip? Mahina ako sa spelling pagdating sa sip-sip. But starts with the letter H yata, no? Sip-sip. Ganun ba? Hip, hip. Where does it end? Anong letter? Nasobrahan ako eh. Letter E. Nasobrahan lang ako sa pakasip-sipan na to eh. Yeah. Anyway, diba, hindi naman tanga yung EU para hindi ma-realize yan, hindi ba? Exactly. Yun na nga. Kasi kaya nga sabi ko nga, kung ako yung abogado niya, siguro umuusok yung tenga ko ngayon. Kasi parang, bakit mo sinabi yan? Kasi una sa lahat, yun na nga, you're clearly, like yung audience naman kasi niya dito, di ba? Hindi naman yung DOJ or anything. Pwedeng tinotroll niya rin yung otoridad sa Pilipinas. Pero yung audience niya doon, klarong-klaro is yung mga supporters pa rin ni ex-President Duterte, di ba? Pero mag-ingat siya kasi, again, hindi nga bulag at hindi rin tanga ang European Union at ang kanilang mga component states. Dahil, una sa lahat, tandaan niya, nasa The Hague si Mr. Duterte. At anytime soon, ilalathala lahat ng ebidensya na meron against him. So,
it doesn't look good, 'di ba? Lalo na kung makikita nila may participation ka pala sa ganito. Spokesperson ka Mm. nun, 'di ba? Pero again, parang according sa sinasabi ni Attorney Conti, siguro sa order of priority, hindi naman siya sobra siguro sa taas dun. Pero the point is, nandun ka. Spokesperson ka, Mm. tagapagsalita ka ng Pangulo nung time na yun, 'di ba? Parang hindi magandang look. Tsaka parang dating sa akin ito, parang dala-dala niya yung impunity attitude even dito sa the Netherlands. Yung tipong kaya kong gawin lang yan, kaya kong Yes. sabihin yan, and there will be no repercussions or consequences. Dalawa basa ko diyan, eh. I mean, that one. Pangalawa, alam mo yun kapag na-corner yung isang animal sa pag na-corner na, they become very angry, they become very dangerous. So, yun yung nakita ko kanina nung napanood ko yung video. Na-shock talaga ako, as someone who has done cases relating to refugee cases talaga. Parang, wait, you're harming yourself here. Bakit? Talaga? Uncommon ba yung ganyang attitude sa isang asylum seeker? It's really bad. It's from that particular perspective. If I were putting his case forward, sobrang usok na talaga tenga ko.